Posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Bebingka ngayong gabi. Pero gaano ba ito tatagal sa bansa at ano-ano ang magiging epekto nito? Alamin sa ulat ni Rod Lagusad. Pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa inaasahang pag-ulan dahil sa pinag-ibayong hanging habagat ng binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may international name na Bebingka. Papangalanan itong Ferdi oras na pumasok na ito sa PAR. Inaasahang papasok ito ng hapon o ngayong gabi sa PAR at agad din nalalabas ng gabi o bukas na madaling araw. Kahit saglit lang kasi ito sa PAR at malayo sa kalupaan, inaasahan na dahil sa pinalakas na hanging habagat ay magdudulot ito ng heavy to intense rain. Apektado dito ang Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon, Masbate at Negros Occidental simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Kaparehong lakas din ng ulan ang mararanasan simula bukas hanggang Lunes sa ilan pang lugar sa western section ng bansa. Ayon sa Pag-asa, humina ang bagyo bilang tropical storm pero posibleng lumakas ito uli bilang severe tropical storm o typhoon sa bahagi ng East China Sea. Base sa mga studies, kapag may mga bagyo na dumadaan, kahit na hindi landfalling but sa may northern part ng ating bansa ng Luzon, inaasahan natin na talagang magpalakas ng habagat. Dahil dito, inalerto ng Pag-asa ang publiko sa posibleng baha o landslide na idulot nito. Dagdag pa ng Pag-asa, makaalis man ng bagyo sa PAR, binabantayan nito ang posibleng mabuo na low pressure area sa silangan ng Luzon na maaaring magpahaba ng pag-uulan. Masusustain, although hindi man po ma-enhance, masusustain niya po yung pag-iral po ng habagat dito po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pag nangyari po ito, kahit light to moderate at mga thunderstorms lang po, thinking po na 3 to 4 days na po yung ini-expect nating pag-ulan within the area, ay tatagal po ng hanggang 2 araw. Samantala, dahil kasama ang Negros Occidental sa makakaranas ng pag-ulan, naglabas na rin ang Visayas Pag-asa Regional Services Division ng Special Weather Advisory, kasunod na nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon. Kapag malakas ang mga pag-ulan nito, ay posibleng mag-trigger ng lahar flows, kapag may mga volcanic materials deposit sa crater. Ito ay dadaloy sa mga ilog, mga river system na maaaring makaapekto sa mga community. Particularly sa sinasabi nilang within the 4 kilometers danger zone. Dahil dito, pinag-iingat ng Pag-asa ang mga residente sa lugar at maging alerto sa posibleng epekto ng pag-ulan. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.